Wala nang natira kay Soledad, kundi ang mga luhang tahimik na pumapatak sa malamig na sahig habang ipinaglalako ng sarili niyang asawa ang isa pang babae sa harap ng buong pamilya. Isang miserableng pamilya na nagpapakabusog sa karangyaan habang lumulunok siya ng alikabok at alipusta. Si Alejandro, ang lalaking pinag-alayan niya ng buong kabataan, ay walang awang tumawa sa bayhagis ng mga litrato ng pagtataksil sa mukha niya. Pero hindi na si Soledad ang mangmang na babae kahapon. Sa gitna ng durog na dibdib, may nabubuong malamig na desisyon. Kapag bumagsak ang huling patak ng luha, babangon ang isang bangumot para sa mga umalipin sa kanya. Hanggang kailan magtitiis ang isang inang dinurog ang danggal bago maging berdugo ng sarili niyang kapalaran? Nagsimula ang araw sa isang matalim na tanong na parang latigo na pumalo sa tahimik na kusina. Wala ka nang silbi sa pamilyang ito bilang isang baog? Tapos na yon ay magpapakita ka pa ng ganyang muka na parang ikaw pa ang agrabyado? Ang boses ni Doña Consuelo na tumataginting, matulis at puno ng pandidiri habang nakatayo sa harap ng hapagkain ng puno ng masasarap na pagkain. Nakatayo si Soledad sa gilid ng mesa. Suot ang kupas na apron na ilagtaon na niyang ginagamit. Nakayuko siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat na mga salitang paulit-ulit na ibinabato sa kanya araw-araw. Ang mga kamay niya ay abalang nag-aayos ng mga plato, pinupunasan ng bawat mansa na parang kaya nitong linisin din ang dumi ng pangalang ibinibintang sa kanya. Walang imik siyang nagtimpi. Kahit alam niya ang kawalan niya ng anak ay hindi sulong kasalanan niya, kundi isang syimpo niya ng kamalasan na itinalaga ng tadhana sa isang babaeng walang angka na maipagmamalaki sa mga De La Vega. Bago pa man makasagot si Soledad, bumukas ang malaking pinto ng silid kainan. Pumasok si Alejandro, ang lalaking pinag-alayan niya ng buon kabataan at lakas. Sa halip na sulyapan ng asawa, diretso ang tingin nito kay Clara na sumunod sa pagpasok, habang inaalalayan ito ni Alejandro na parang isang marupok na kristal. Nakahawak si Clara sa tiyan nitong bahag, yang umbok pa lamang, isang hayagang patunay ng isang buhay na binuo sa likod ng talikuran ni Soledad. "Huwag mo na siyang saktan, ma," malamig na wika ni Alejandro. Ang tinig na minsan ng nanghako ng walang hanggang pag-ibig sa tabi ng simbahan ay isa na ngayong matalas na punyal. Si Clara at ang magiging anak namin ang dapat alagaan ngayon. Si Soledad, alam naman niyang hanggang dito na lang ang kaya niyang ibigay sa pamilyang ito. Sa sandaling iyon, ang plato na mainit na sabaw na hawak ni Soledad ay biglang bumigat ng husto. Ang mga daliri niyang namumutla ay nawala ng lakas, at ang basag na tunog ng seramikang bumagsak sa marmol na sahig ay lumika ng ingay na tumagos sa buong kabahayan. Kumalat ang mainit na sabaw sa paanan niya, binabasa ang laylayan na kanyang damit, habang ang tiyan niya ay nakaramdam ng biglang pag-ikot, isang kakaibang kirot na hindi galing sa labas, kundi mula sa malalim na sikmura. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa mga basag na plato, habang ang dibdib niya ay parang pinipiga ng isang libong karayom. Si Clara ay nangumiti ng may halong pagyayabang, sabay sandal sa balikat ni Alejandro. "Soledad, pakilinis na lang ho ng sahig. Baka madapa pa ako rito, alam mo na? Sensitibo na ang kalagayan ko ngayon." Hindi gumalaw si Soledad. Ang mga luha ay nag-unahang pumatak sa kanyang mga mata, tahimik, walang sigaw, walang reklamo. Ngunit sa ilalim ng malamig na sahig at sa gitna ng matangos na tingin ng kanyang biyenan at asawa, ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang dumampi sa sarili niyang tiyan. May isang buhay doon, isang munting tibok na walang nakaalam maliban sa kanya, isang lihim na itinatago niya sa gitna ng impyerno. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa isang babaeng nagmahal lang ng tapat? Paano niya haharapin ang bukas kung ang mismong tahanan na pinag-alayan niya ng buhay ay ang sementeryo ng kanyang mga pangarap? Naririnig pa rin ni Soledad ang yabag ng mga paa sa labas habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng kanyang silid. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mabigat na amoy ng kulob at ang lamig ng aircon na parang sumasalamin sa kawalan ng init ng pagmamahal sa bahay na ito. Hindi na niya napigilan. Napaluhod siya sa tabi ng kama, isiniksik ang mukha sa mga palad
habang nandidilim ang paningin niya sa tinde ng pagduduwal. Ang kinain niya kaninang umaga ay pilit na kumakawala sa kanyang lalamunan. Ngunit walang lumabas, kundi ang mapait na laway at ang pait ng katotohanang pinapakain sa kanya araw-araw. Sa gitna ng panginginig ng kanyang buong katawan, ang kanyang kamay ay sumagi sa isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng jacket na isinabit ni Alejandro sa sofa bago ito lumabas. Isang maliit na itim na USB ang gumulong sa sahig. Huminto malapit sa paa ng aparador. Kinuha ito ni Soledad. Ang mga daliri niya ay malamig at naminginig pa rin. Ito ang lalagyan ng mga lihim ni Alejandro, ang kaharian ng mga numero at transaksyong madalas nitong itinatago sa tuwing may kailangang pirmahan siyang mga dokumento ng kumpanya. Bago pa man niya mapag-isipang mabuti ang gagawin, tumunog ang lumang burner phone na itinago niya sa ilalim ng unan, isang numero na walang caller ID. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang pamilyar na boses ng lalaki na humihinga ng malalim sa kabilang linya. "Soledad, huwag kang magsalita ng malakas." Ang pabulong, nuit madiing boses ni Mateo, ang dating tiskol at tagapang-asiwa ng mga ari-ari ng pamilya de la Vega na bigla na lang tinanggal sa trabaho noong nakaraang linggo. "Alam kong dinudurog ka nila ngayon, pero kailangan mong malaman ang totoo. Ibinenta na ni Alejandro ang isa sa mga pangunahing lupain na nakapangalan sa iyo nang walang pahintulot mo. Ginagamit ka nilang panangga sa mga utang nila." Naniga si Soledad. Ang bawat salita ni Mateo ay parang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na manghina, ang kanyang mga mata ay unti-unting tumalim sa dilim. Ang sakit ay biglang napalitan ng isang malamig na katinuan. "Anong ibig mong sabihin, Mateo? Anong hawak nila laban sa akin?" "Hawak nila ang buong nakaraan mo, Soledad. At kung hindi ka kikilos, sa susunod na linggo, wala ka nang matatagpuan, kundi ang sarili mo sa kalsada, walang-wala, habang nagpapakasasa ang babaeng yon sa ari-arian mo." Sagot ni Mateo bago biglang pinatay ang tawag. Napatingin si Soledad sa USB na hawak-hawak niya. Tumayo siya, pinunasan ang mga luhang natuyo sa kanyang pisngi at dahan-dahang lumapit sa malaking dingding kung saan nakasabit ang pampamilyang litrato nila ni Alejandro. Sa likod nito ay nakatago ang isang lumang-lumang safe na pagmamay-ari ng ama ni Alejandro. Isang safe na binuksan noon ni Alejandro gamit ang petsa ng kanilang kasal. Ngunit alam ni Soledad, mula sa mga huling kwento ng matandang kasambahay na pinalayas din ng pamilya, na ang master combination ay nakatala sa lumang ledger sa silid-aklatan. Narinig niya ang yabag ng mga paa ni Alejandro sa pasilyo, kasama ang boses na tumatawa ni Clara. Papalapit sila sa kwarto. Mabilis na kumilos si Soledad. Isinuot niya ang USB sa bulsa ng kanyang damit, huminga ng malalim at hinarap ang pintong ilang sandali pa ay marahas na bubuksan ng mga taong sumisira sa kanyang buhay. Tumama ang mabigat na yabag sa labas ng pinto, sinusundan ng hagikik ni Clara na parang latigo na humahagupit sa tahimik na gabi. Mabilis na nag-anyong kalmado si Soledad, pinahid ang anumang bakas ng luha sa kanyang muha bago pa man bumukas ng marahas ang pinto. Si Alejandro ang pumasok, nakabukas ang botones ng kanyang polo at bahagyang nakasingaw ang amoy ng alak, habang si Clara ay nakasunod sa kanyang likuran na parang reyena sa sarili nitong kaharian. Hindi na nag-abala pang mag-ayos si Alejandro ng pakitang tao. Sa harap mismo ni Soledad, inakbayan nito si Clara at hinalikan sa no habang nakatitig sa asawa na may halong paghamak. "Soledad, huwag ka nang umasa pang magkakaroon ka ng puwang sa silid-aklatan bukas." Malamig na sabi ni Alejandro habang hinuhubad ang mamahaling relo at inilalagay sa ibabaw ng mesa. Kailangan ni Clara ang maluwag na espasyo para sa mga gamit ng bata. Ilipat mo ang mga lumang libro ng ama mo sa bodega sa likod bahay. Ang mga salitang iyon ay hindi na simpleng utos, kundi isang hayagang pag-alipusta sa alaala ng yumaong ama ni Soledad, ang nag-iisang tao na nadmaahal at tumanggap sa kanya ng buong puso nang pumasok siya sa pamilyang ito. Ngunit sa halip na sumabog o umiyak gaya ng dati, isang malamig na niiti ang sumilip sa mga labi ni Soledad. Isang niiting hindi na unawaan ni Alejandro. "Masusunod, Alejandro." Ang mahinahon, ngunit may kakaibang diin na sagot ni Soledad.
habang ang mga mata nito ay dumapo sa USB na ligtas na nakatago sa bulsa ng kanyang palda. Lumipas ang mga araw na pinagtiisan ni Soledad ang bawat utos ni Doña Consuelo at ang mga panlalait ni Clara. Sa bawat pag-apak sa kanyang danggal, mas lalo lamang tumitigas ang desisyon niyang magtanim ng patibong. Isang gabi, nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng buong kabahayan at tanging ang mahinang lagaslas lamang ng ulan sa labas ang naririnig, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid-aklatan. Gamit ang maliit na ilaw mula sa kanyang telpono, lumapit siya sa lumang aparador kung saan nakatago ang mga dokumento ng kumpanya. Nang ilapat niya ang USB sa lumang laptop na iniwan ni Alejandro, mabilis na nag-download ang mga nakatagong file. Ang tumambad sa screen ay hindi lamang mga simpleng resibo, kundi ang malawakang sistema ng pagpupuslit ng pondo, mga peking pirma sa pangalan ng kumpanya, at ang mga dokumentong nagpatunay na ang lahat ng lupain ng pamilya ng ama ni Soledad na ipinamana sa kanya ay unti-unti nang ibinenta ni Alejandro sa isang sindikato sa ibang bansa. Habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa harap ng kaliwanagan ng screen, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana, kasabay ng isang pamilyar na anino na tumayo sa madilim na sulok ng silid. Nanigas ang buong katawan ni Soledad, habang ang anino sa madilim na sulok ng silid-aklatan ay dahan-dahang humakbang palapit. Ang mukha ay iniluwa ng malamlam na ilaw mula sa screen ng laptop. Si Elena, ang pinakamatagal na kasambahay ng pamilya de la Vega, nakilala sa pagiging sunod-sunuran kay Doña Consuelo, ang nakatayo roon habang nakahalukip-kip at nakangiti ng mapanganib. Hindi ko akalain na ang pinakatahimik na tupa sa kulungan ay may ganito pala katalim na pangyal Soledad. Ang bulong ni Elena, ang boses ay puno ng pang-uyam, ngunit may halong pag-iingat upang hindi magising ang natutulog sa kabilang kwarto. Hindi na tinag si Soledad. Sa halip na itago ang laptop o magpapanik, dahan-dahan niyang isinara ang screen, lumingon, at tinitigan ng diretso si Elena nang walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang reaksyong ito ang nagpakunot sa noo ng matandang kasambahay. Inaasahan nitong iiyak at luluhod si Soledad sa takot na mahuli. Gusto mo bang ikaw ang maunang magdala ng balitang ito kina Doña Consuelo, Elena? O hintayin nating sila mismo ang makatuklas na ang pinagkakatiwalaan nilang tagapagsilbi ay siyang pangunahin nagbenta ng mga sikreto nila sa mga kalabang negosyante? Ang kalmado, ngunit may pamatay na diing sagot ni Soledad, ang mga salita ay tumama kay Elena na parang kidlat. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang mapagmataas na ng ngiti nito ay biglang napalitan ng pamumutla. Alam nitong may hawak ding ebidensya si Soledad laban sa sarili nitong mga katiwalian sa loob ng mansyon. Tumahimik ang paligid. Tanging ang malakas na tibok ng puso ni Elena ang tila maririnig sa pagitan nila habang naglalaban ang kanilang mga mata sa dilim. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan bago dahan-dahang ibinaba ni Elena ang mga kamay nito. Ang dating mapang-uyam na anyo ay napalitan ng isang mapagkumbabang ngiti na may halong takot. Alam ng matandang kasambahay na kung sakaling kumalat ang mga dokumentong hawak ni Soledad tungkol sa mga illegal na transaksyon nito sa likod ng pamilya de la Vega, hindi na lamang ito basta mapatalsik sa trabaho kundi direktang mapupunta sa kulungan. Ano ang kailangan mo, Soledad? Ang basag ni Elena sa katahimikan. Ang boses ay naging pabulong na halos pakiusap. Hindi nagmadali si Soledad sa pagtugon. Tumayo siya ng tuwid. Ang mga mata ay nananatiling matalim habang nakatitig sa babaeng. Kanina lamang ay nagbabalak na magsumbong. Simple lang ang gusto ko, Elena. Patuloy kang magiging mata at tainga ko sa loob ng bahay na ito. Lahat ng galaw ni na Alejandro, Doña Consuelo at ng babae niyang si Clara, kailangan kong malaman. Sa bawat impormasyon na ibibigay mo sa akin, masisiguro kong ligtas ang sikreto mo hanggang sa matapos ang lahat ng ito. Tumango si Elena ng may panginginig sa labi. Walang nagawa kundi ang yumuko sa kapangyarihang biglang inangkin ni Soledad sa loob ng madilim na silid-aklatan. Nang gabing iyon, habang magkatabi sina Alejandro at Clara sa malambot na kama sa kabilang kwarto, si Soledad ay nakatayo sa tapat ng bukas na bintana ng kanyang silid. Pinapanood ang pagpatak ng ulan sa labas. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kung saan nananalaytay ang isang bagong buhay,
At sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakahabang panahon, naramdaman niya na ang timbangan ng katarungan ay dahan-dahang pumanig sa kanyang panig. Lumipas ang 2 linggo ng tahimik na digmaan sa loob ng marangyang mansyon ng mga De la Vega. Sa ibabaw ng hapagkainan, patuloy ang pagmamataas ni Doña Consuelo at ang mga mapang-uyang na tingin ni Clara, habang si Alejandro ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na malaking anibersaryo ng kumpanya. Ang gabing itinakda niya upang pormal na ianunsyo ang pagsasanib ng kanilang negosyo sa isang malaking banyagang korporasyon. Isang hapon, habang abala ang buong kabahayan sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa darating na pagtitipon, dinala ni Elena ang isang salyadong sobre kay Soledad sa hardin sa likod bahay. Walang nakapansin sa mabilis na pagpapalitan nila ng mga kamay sa ilalim ng lilim ng mga punong mangga. Ito ang huling listahan ng mga accounts na ginagamit ni Alejandro para ilipat ang pondo sa pribadong pangalan ni Clara Señorita. Ang pabulong at nanginginig na balita ni Elena habang mabilis na naglakas loob na lumingon sa paligid upang matiyak na walang ibang nakatingin. At bukod dyan, narinig ko silang nag-uusap kagabi. Plano nilang tuluyang ilipat sa pangalan ng babaeng, yon ang huling natitirang titulo ng lupa na nakapangalan sa'yo pagkatapos ng pagtitipon bukas ng gabi. Binuksan ni Soledad ang sobre nang may malamig na panatag sa dibdib. Tiningnan niya ang mga numerong nakasulat, ang mga ebiden, siyang malinaw na nagpapakita ng kataksil, an hindi lamang sa kanyang puso, kundi maging sa batas. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay nagsisimula ng umbok ng bahagya sa ilalim ng kanyang kasuotan. Saka tumingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Magaling, Elena. Magpatuloy ka sa pagiging tahimik hanggang bukas ng gabi. Pagkatapos ng gabing yon, wala nang magagawang pinsala sa atin ang pamilyang ito. Ang tiyak at matatag na sagot ni Soledad bago nito itinago ang sobre sa loob ng kanyang damit. Kinabukasan, sumapit ang araw ng inaabangang anibersaryo. Ang buong bulwaga ng isang kilalang hotel sa Maynila ay nag-iinit sa kislap ng mga mamahaling diamante. Ang mga ilaw na kristal ay sumasalamin sa karangyaan ng mga bisitang may matataas na pangalan sa lipunan. Si Alejandro, suot ang pinakamahal nitong tuxedo, ay nakatayo sa entablado habang nakaalalay kay Clara na nakasuot ng makinang na pulang damit na naglalayong agawin ang lahat ng atensyon ng mga mamamahayag. Sa isang sulok ng bulwagan, nakatayo si Soledad. Suot niya ang isang simpleng itong damit na gawa sa seda, walang labis na alahas maliban sa kanyang tindig na kasintigas ng bakal at mga matang nagkataglay ng liwanag ng isang taong wala nang sinasamba, kundi ang sarili niyang katarungan. Umalinggaw-ngaw ang marahang tugtog ng biolin sa loob ng malawak na bulwagan, habang ang mga mayaman at makapangyarihang bisita ay naguunahang mag-abot ng kamay kay Alejandro at kay Clara. Sa gitna ng makinang na mga diamante at mamahaling pabango, si Alejandro ay nagpapakita ng walang kasing tayog ng iti ng tagumpay. Hawak sa siko ang babaeng nagdala ng huling pako sa kabaong ng kanyang sariling kasalanan. Si Doña Consuelo naman, suot ang gintong kwintas na minanapa sa ninuno nito, ay naglalakad na parang reyna sa sarili niyang kaharian. Pinapanood ang bawat mamamahayag na kumukuha ng larawan ng kanilang pamilya. Nang mamataan nito si Soledad na tahimik na nakatayo sa madilim na sulok ng bulwagan malapit sa mga haligi, ang mukha ng matanda ay namaluktot sa labis na pandidiri at galit. Mabilis na lumapit si Doña Consuelo. Hinawakan ng mariin ang braso ni Soledad at ibinaba ang boses upang hindi marinig ng mga dumataan. Anong ginagawa mo rito? Baog ka at walang hiyang babae ka? Sinabi ko sa iyong manatili ka sa mansyon at huwag dungisan ang pangalan namin ngayong gabi. Gusto mo bang ipahiya kita sa harap ng lahat ng taong ito? Ang nanginginig sa galit na bulong ng biyenan habang mahigpit ang pagkakahawak sa laman ni Soledad. Hindi natin si Soledad. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda mula sa kanyang braso nang may ganong katindi ang lamig at otoridad na si Doña Consuelo mismo ang napaatras ng isang hakbang sa gulat. Huwag po kayong mag-alala, Doña Consuelo. Ang kalmado at malinaw na sagot ni Soledad, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa matanda nang walang bahid ng takot. Nandito po ako upang saksihan ang pinakamahalagang gabi sa buhay ng inyong pamilya.
Ang gabing hindi ninyo kailanman malilimutan. Bago pa makasagot ang matanda, tumunog ang mikropono sa gitna ng entablado. Tinatawag na ng host ng programa si Alejandro upang magbigay ng pasasalamat at formal na i-anunsyo ang pinakamalaking kasunduan sa negosyo ng taon. Masayang nagpalakpakan ang buong bulwagan habang si Alejandro at Clara ay naglalakad patungo sa entablado nang may pagmamataas na walang kapantay. Sa ibaba ng entablado, si Soledad ay huminga ng malalim. Hinawakan ang maliit na remote control ng projector na nakatago sa loob ng kanyang bag at naghintay sa eksaktong sandali kung kailan magsisimulang magsalita ang kanyang wad na asawa. Tumahimik ang buong bulwagan nang itaas ni Alejandro ang kanyang kamay upang humingi ng atensyon. Ang kanyang muka ay nag-uumapaw sa kayabangan habang nakangiti sa mga mamamahayag na nakatutok ang mga kamera sa kanya. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, at sa aking minamahal na pamilya, panimula ni Alejandro, ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan na umalingaw sa bawat sulok ng silid. Ngayong gabi ay hindi lamang pagdiriwang ng anibersaryo ng ating kumpanya. Ito rin ang simula ng isang bagong yugto ng tagumpay kung saan ang mga haligi ng mga De La Vega ay mas titibay pa sa tulong ng aking kasama sa buhay, si Clara, at ng aming pinagsasaluhang kinabukasan. Nagpalakpakan ang mga tao, at si Clara ay nagkunwaring nahihiya habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Alejandro sa ibabaw ng entablado. Sa ibaba, pinanood ni Doña Consuelo ang eksena ng may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, sabay sulyap kay Soledad na nanatiling nakatayo sa dilim nang walang reaksyon. Ngunit bago natin iangat ang ating mga baso para sa isang tagumpay, patuloy ni Alejandro habang lumingon sa malaking puting screen sa kanyang likuran. Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang dokumento na magpapatunay ng katapatan at katatagan ng ating kumpanya sa gitna ng mga pagsubok. Hindi na natapos ni Alejandro ang kanyang sasabihin. Sa isang mabilis at malamig na galaw, pinindot ni Soledad ang maliit na remote control na kanina pa nakatago sa loob ng kanyang bag. Sa isang kisap mata, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nawala ang presentasyon ng kumpanya. Sa halip, napalitan ito ng isang malinaw at malaking dokumento na naglalaman ng mga opisyal na talaan ng bangko, mga peking pirma, at ang listahan ng mga ari-ari ng pamilya De La Vega na ipinangalan sa mga offshore accounts ni Alejandro at Clara. Kasunod nito ay ang isang dokumentong nagpapatunay sa malawakang pagtakas sa buwis at paglustay sa pondo ng mga manggagawa. Natigilan ang buong bulwagan. Ang palakpakan ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan, kasunod ng sunod-sunod na bulong-bulungan at pagkagulat ng mga maimpluwensyang bisita. Ang mukha ni Alejandro sa itaas ng entablado ay namutla ng husto. Ang mga salita ay biglang naglaho sa kanyang lalamunan habang nakatitig sa screen na naglalantad sa kanyang kabuktutan. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na bulong-bulungan sa buong bulwagan na parang mga bubuyog na ginambala sa kanilang pugad. Ang mga mamamahayag ay sabay-sabay na naglipatan ang mga lente ng kamera mula sa nag-iisang mukha ni Alejandro na namumutla sa entablado patungo sa malaking screen na naglalaman ng kanyang mga kasalanan. Si Doña Consuelo ay napatayo ng tuwid mula sa kanyang upuan. Ang nanginginig nitong mga kamay ay humawak sa gilid ng mesa hanggang sa maputi ang mga knuckles nito. Nang lalaki ang mga mata ng matanda habang pilit na binabasa ang mga numerong nakasulat sa screen. Mga numerong nagpapakita na ang buong imperyo ng mga De La Vega ay isa na lang palang guho na nakatayo sa ibabaw ng utang at pandaraya. Ano ito? Sino ang gumawa nito? Sigaw ni Doña Consuelo. Ang boses ay basag at nawala na ng dating dignidad habang lumingon ito sa paligid upang maghanap ng masisisi. Sa ibabaw ng entablado, si Clara ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang muka ay nawala ng kulay, ang mga labi ay nanginginig habang pilit na hinawakan ang braso ni Alejandro na ngayon ay parang estatwa na walang kakayahang kumilos o magsalita man lang. Alejandro, anong ibig sabihin nito? Bakit nakapangalan sa akin ang ilan sa mga dokumentong yon? Niloloko mo ba ako? Ang nanginginig na bulong ni Clara. Ang pagpapanggap nitong mahinhin at inosente ay tuluyang naglaho sa harap ng mga tao.
Hindi nakasagot si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na naghanap sa gitna ng kiraraming tao hanggang sa dumapo ito sa isang pamilyar na anino na tahimik na naglalakad palapit sa gitna ng bulwagan. Si Soledad. Suot ang kanyang simpleng damit na may kulay ng asul na madilim, dahan-dahan niyang binagtas ang gitna ng bulwagan. Ang mga bisita ay kusa siyang binigyan ng daan. Ang mga mata nila ay nakatutok sa kanya na may halo ng gulat, paghanga at pagkilala sa tunay na may-ari ng kapangyarihan sa gabing yon. Huminto siya ilang hakbang lamang mula sa entablado, itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Alejandro. Ang kalmado, malinaw at walang remordementong boses ni Soledad ay tumagos sa bawat sulok ng silid ng walang mikropono, ngunit malinaw na nadinig ng lahat. Ang imperyo na pinagmalaki mong itinayo sa ibabaw ng pawis at luha ng pamilya ko. Tapos na ang palabas. Umalingaw-ngaw ang boses ni Soledad sa buong bulwagan, sapat upang patahimikin ang lahat ng nagbubulungan. Ang mga mamamahayag ay hindi na nag-aksaya ng sandali. Sunod-sunod na kumislap ang mga flash ng kamera, itinutuon ang mga ito sa mukha ni Alejandro na ngayon ay parang nawala na ng kaluluwa. Soledad. Ang basad at nanginginig na banggit ni Alejandro sa pangalan ng asawa, habang dahan-dahang humakbang palapit sa gilid ng entablado, pilit na iniabot ang nanginginig nitong kamay. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pwede nating pag-usapan ito. Mag-asawa tayo, Soledad. Sa halip na tanggapin ang kamay na iyon, isang malamig na tawa ang pinakawala ni Soledad. Isang tawang may dalang buong bigat ng mga taon ng pag-alipusta at pagtitiis. Humakbang siya palapit. Ang mga mata ay kasing tinis ng talim ng kutsilyo. Mag-asawa? Ang tanong ni Soledad. Ang boses ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan na pumiga sa sikmura ng lahat ng nakikinig. Noong araw na hinayaan mong yurakan ni Doña Consuelo ang pagkatao ko, noong panahong ipinamukha ninyong wala akong silbi dahil lamang sa hindi ako nagluwalang sanggol ayon sa gusto ninyo, nasaan ang pagiging mag-asawa natin doon, Alejandro? Nung binala mo sa tahanan natin ang babaeng ito at pinagkaitan ako ng sarili kong danggal, kailan mo naaalaalang asawa mo ako? Si Clara, na nakatayo sa likod ni Alejandro, ay biglang sumugod sa unahan. Ang mukha ay balot ng galit at takot. Huwag kang magmalinis, Soledad. Inggit ka lang dahil hindi ikaw ang minahal niya. Isa kang talunan. Bago pa man matapos ni Clara ang kanyang sasabihin, mabilis na lumingon si Soledad at tinamaan siya ng isang matalim, mapanghamak na tingin na nagpapatigil sa kanya sa gitna ng ire. Tumahimik ka, Clara? Ang mariing utos ni Soledad. Ang awtoridad sa kanyang tinig ay nagpagiray sa babae. Ang magnanakaw ay hinding-hindi magiging reyna, gaano man karaming nakaw na diamante ang isuot mo sa iyong katawan. At ngayon, tapos na ang laro ninyo. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang malalaking pinto sa likuran ng bulwagan. Pumasok ang ilang tauhan ng kapulisan kasama ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council. Ang kanilang mga uniforme ay sumasalamin sa katotohanan na hindi na kayang takasan ng pera o ng apelidong De La Vega. Ang mabibigat na yabag ng mga opisyal ng kapulisan ay lumika ng echo sa loob ng tahimik na bulwagan. Ang mga bisita ay sunod-sunod na napaatras, nagbibigay daan sa mga awtoridad na diretsong naglakad patungo sa entablado kung saan nakatayo ang nag-iisang si Alejandro at ang nanginginig na si Clara. Inilabas ng pangunahing opisyal ang opisyal na mandato ng pag-aresto. Ang papel ay bahagyang kumakaluskos sa gitna ng katahimikan ng buong silid. Alejandro de la Vega at Clara Santos, kayo ay inuutusang sumama sa amin para sa investigasyon kaugnay ng mabibigat na kasong piskal, pandaraya sa negosyo at ilegal na paglilipat ng pondo. Ang malinaw at seryosong pahayag ng opisyal na tumagos sa bawat sulok ng bulwagan. Sumugod si Doña Consuelo mula sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay namumula sa matinding galit at hiyang-hiya habang pilit na humaharang sa mga pulis. Mga walang hiya kayo. Hindi ninyo alam kung sino ang binabangga ninyo. Pamilya de la Vega kami. May kapangyarihan kami sa mundong ito.
ang sigaw ng matanda habang pilit na itinutulak ang mga opisyal. Ngunit wala nang nakinig sa kanyang mga pagbabanta. Si Clara ay napaluhod sa sahig. Humahagulgol habang nakakapit sa laylayan ng pantalon ng pulis, pilit na nagmamakaawa. Hindi ko po kasalanan. Si Alejandro ang nag-utos sa akin. Siya ang naglagay ng lahat ng ito sa pangalan ko. Maawa kayo sa akin, buntis ako. Ang desperadong sigaw nito, habang itinuturo ang sarili nitong tiyan bilang pananggalang. Si Alejandro naman ay nanatiling nakatayo. Ang mga mata ay blangko habang isinusuot sa kanya ang malamig na posas na bakal. Habang kinakaladkad siya palayo ng mga pulis, ang huling sulyap niya ay napunta kay Soledad. Walang galit sa mga mata ng kanyang asawa. Ang tanging nandoon ay isang malalim na kawalan ng pakialam. Ang uri ng tingin na ibinibigay sa isang taong matagal nang patay sa kanyang alaala. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang hinawakan ni Soledad ang kanyang tiyan. Ang buhay sa loob niya ay gumalaw ng bahagya, parang isang paalala na sa gitna ng pagguho ng mga kasinungalingan ng iba, ang kanyang tunay na mundo ay nagsisimula pa lamang sumilang sa liwanag. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ng gabing iyon na yumanig sa buong lipunan at nagpabagsak sa makapangyarihang pangalan ng mga De La Vega. Ang marangyang mansyon na dati ay pugad ng karangyaan at pagmamataas ay tuluyan ng nai-foreclosure ng bangko habang ang mga may-ari nito ay dumanas ng pinakamatinding kahihiyan at pagkakakulong. Si Doña Consuelo, dahil sa bigat ng edad at sunod-sunod na stroke mula sa matinding galit at pagbransak ng kanilang kayamanan, ay dinala sa isang pampublikong pasilidad kung saan wala nang nag-alaga, kundi ang sarili nitong pagsisisi. Si Alejandro naman ay nahaharap sa mahabang taon sa rehas na bakal dahil sa patong-patong na kasong pinansyal, habang si Clara ay iniwan ng lahat ng mawala ang pera at kapangyarihan na pinag-awayan nila. Sa isang tahimik at payapang lalawigan malapit sa baybayin, kung saan ang hangin ay amoy alat ng dagat at ang mga araw ay sinasalubong ng sikat ng araw sa halip na ng ingay ng lungsod, si Soledad ay nagsimula muli. Ang dating babaeng baluktot ang katawan sa bigat ng pang-aapi ay isa ng matatag, maganda, at nagniningning na babae na nagpapatakbo ng sarili nitong maliit. Nuwit maunlad na negosyo ng tela at borda, isang pangarap na matagal niyang ibinaon, habang siya ay nakakulong sa madilim na mundo ng mga De La Vega. Isang hapon habang nakaupo siya sa beranda ng kanyang bagong tahanan, pinapanood niya ang kanyang malusog at masayahing anak na lalaki na tumatakbo sa berdeng damuhan. Hinahabol ang mga alon na humahalik sa dalampasigan. Ang ihip ng hangin ay banayad na dumampi sa kanyang buhok, at sa kanyang mga labi ay nakaguhit ang isang ngiti ng ganap na kapayapaan. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Si Mateo, na ngayon ay katuwang niya sa buhay at negosyo, ang naglagay ng isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa at marahang inakbayan siya sa balikat. Walang salitang kinakailangan sa pag-ita nila. Ang kanilang katahimikan ay puno ng paggalaw ng paghilom at pagpapatunay na ang pag-ibig na totoo ay hindi nagmamalupit, kundi nagbibigay ng lakas upang lumipad. Napabuntong hininga si Soledad. Hinawakan ang kamay ni Mateo na nakapatong sa kanyang balikat at tumingin sa maluwak na abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kulay ginto at kahel. Alam niya ang mga peklat ng nakaraan ay hinding-hindi na mawawala ng tuluyan, ngunit ang mga ito ay hindi na mga sugat na nagdurugo, mga patunay na lamang ito na nalampasan niya ang pinakamatingkad na bagyo upang marating ang liwanag ng sarili niyang kalayaan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng mga aral na nagpatatag sa pagkatao ni Soledad. Ang pagpapatawad na natagpuan niya ay hindi para sa mga taong sumira sa kanyang buhay, kundi para sa kanyang sarili. Isang pagpapatawad na nagpalaya sa kanyang puso mula sa galit at nagbigay daan upang muli siya magmahal at magtiwala ng buong buo. Natutunan niyang ang pinakadakilang tagumpay ng isang babaeng dinurog ng tadhana ay ang pagpili nitong bumangon, hindi upang maghigante, kundi upang mabuhay ng may dangal, kalayaan, at may ngiti sa labi. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon sa piling ng kanyang anak at ni Mateo ay ang pinakamagandang patunay na ang bawat luha na pumatak sa dilim ay may katumbas na liwanag sa pagdating ng umaga.
Iniwan ng kwentong ito ang isang malalim na aral para sa bawat nagmamahal at nagtitiis. Na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng pasakit na kaya niyang tiisin, kundi sa tapang nitong putulin ang tanikalan ng pang-aapi at magsimulang muli sa kabila ng lahat.